Inatasan ni Nueva Ecija Governor Aurelio Oy Umali ang Task Force Kalikasan na inspeksyonin ang Trip Poultry Farm sa Barangay Malayantok, Santo Domingo, Nueva Ecija kahapon November 13, 2024. Ito ay matapos makita ni Governor Oy Umali sa social media ang reklamo ng kapitan ng barangay na si Kapitana Angie Castellano tungkol sa mabahong amoy ng nasabing farm. Agad namang tumalima ang NE Task Force Kalikasan sa pangunguna ni Dr. Jason De Guzman ng Office of the Provincial Agriculturist at Leaders of the Faith, kasama ang Municipal Environment and Natural Resources Office at Sanitary Office ng lokal na pamahalaan ng Santo Domingo at mga representante ng Barangay Malayantok, Santo Domingo. Sa pagdating ng NE Task Force sa Trip Poultry Farm, mapapansin na walang langaw sa paligid. Ngunit may mabahong amoy ito mula sa dumi ng mga manok. Ayon kay Doc Jason, sa pagsisiyasat umano ng task force ay nakita nila na nagkaroon ng problema ang mga makina ng septic treatment facilities ng Trip Farm. Tayo po ay dumalaw dito sa farm, dito po sa Malayantok, sa pakipag-ugnayan po natin sa local government at ganoon din po sa barangay. Ito ang pagdalaw ng ating bantay kalikasan upang makita, ma-evaluate at ma-analyze yung nirereklamong amoy na mabaho dito sa barangay. Nakita natin kung paanong ang pinagmumulan nito ay itong bago nilang facilities para sa dumi ng mga alaga nilang mga manukan. Ipinaliwanag naman ni Dr. George Galindez, representative ng Trip Farm, na ang septic treatment facilities ay siyang nagpuproseso sa mga dumi ng manok upang maging fertilizer sa mga pananim at upang maiwasan din ang pagkakaroon ng mabahong amoy ng nasabing farm. Nareklamo tayo. Actually, nag-start po yan last week ng October. Nasira po kasi yung ating manure processing facility, which is squeezer type. Hindi po nakapag-process yung farm ng manure into dry matter. Nagkaroon ng minimal na amoy sa mga kapitbahay. Yung manure processing, ginawa kasi yan para makatulong sa farm operation para ma-process po yung manure into organic fertilizer. Binigyan tayo ni LGU ng 3 weeks para iayos lahat yung facilities natin. So may deadline tayong October 18 para maiayos lahat. So katulong po natin dito ang mga engineers po ng supplier natin para po maiayos ang operation ng manure processing natin. Though 3 months na po namin ginagamit yan, ngayon lang po na reklamo yung sa farm. Nagbigay naman ng mga rekomendasyon ng NE Task Force at ang mga representative ng LGU Santo Domingo hinggil sa kinakaharap na problema ng Trip Farm. Nangako naman po na gagawa po nila ng mga iba't ibang mga options para po masolusyonan, tulad po ng mga backup na mga equipment kapag nasira, at meron na rin silang drying facilities. Ibig sabihin, ito yung manual drying na gumawa sila ng isang malaking warehouse, tapos doon nila lalagay yung mga dumi nila at patutuyuin yung mga duming ito para anytime kung magka-problema ay masolusyonan agad nila within the farm at di sila maka-apekto sa loob ng o sa community na malapit dito sa farm. Ang ina-advise po namin yung frequent na paglilinis, pag-spray sa kapaligiran para kung di man maalis ng tuluyan yung amoy, malesen dahan-dahan. Sa Menro po, ang recommendation namin, yun nga po, preventive measures na kung saan para malesen po yung amoy. And then, pwede po sila magtanim ng puno para meron pong pangharang sa amoy ng nanggagaling po sa... Iba pa pong preventive measures po na wag po munang gagamitin tong STP, magpa-issue po muna sila ng discharge permit bago po i-operate yung kanilang facility. Kahit separate na lang po. Kasi ito po yung una nilang nasecurean ng permit, itong poultry. Wherein ito po kasing STP nila, bago pa lang po siya. Hindi po siya operational. Sinabi naman ni Dr. George na susunod sila sa mga rekomendasyon ng NE Task Force Kalikasan at sa LGU Santo Domingo. Sisikapin din umano nila na may sakatuparan sa itinakdang panahon ang mga kasunduan na isinagawa sa Barangay Malayantok para sa ikaaayos ng kanilang poultry farm. Suggestion po ng Menro, tapos ni Provincial Vet, tapos yung LGU, tapos si DOH,
i-consider po natin lahat para continuous po ang maging operation. Sa huli, nag-iwan naman ng mensahe sa mga may-ari ng poultry si Doc Jason na ang NE Task Force Kalikasan ay handang tumulong para maging maayos ang pagpapatakbo ng kanilang negosyo at maging ang ugnayan ng mga ito sa mga tao sa komunidad. Huwag po kayong mahiya, mga kasama po naming mga nagmamanok. Makipag-ugnayan po kayo sa task force upang masolusyonan po natin sama-sama yung mga problema yung nararanasan sa loob ng inyong mga negosyo, sa loob ng inyong pagmamanukan, sapagkat ito naman ang hari ng ating mahal na gobernador na mas lalong umunlad ang inyong pagmamanukan dito sa probinsya po ng Nueva Ecija. Para sa Balitang Nueva Ecija, Maureen Pagaragan nag-uulat. Para sa DWNE Teleradyo, ang inyong kakampi.